Sino ang gutom? Palipasin yan. Magandang umaga. Maraming salamat sa ating mga kanya-kanyang pamilya na nagpunta rito. Thank you. May nanalo na! May nanalo na! Excited kayo. Yung isa, ayaw ko pa paligid eh. I love you. Anyway, thank you very much. Nag-awit kayo ng oras sa amin at mapakinggan kami. Umasa kayo. Pag-uwi niyo mamaya, wala kayong makaupulang pait. Di po. Yan ang bilin na bilin ko sa aming team. Sa your questions. Sabi ko, pag kumausap tayo ng tao, huwag puro kain, hinagpis, at masasakit na salita ang bibitawan nyo sa kanila. Dahil sa loob ng high balls nila, puro na problema, pait at hinagpis ang dinaranas nila. Tapos makikita ang mga leader nila, nagsisigawan, halos nagkakandaputo ng ugat sa liig kung nakakasigaw. Sabi ko, wala nang bago makikita ang tao. Sabihin na lang ninyo kung ano ang pinaplano para sa ating mga. Then let them be the judge. Hayaan mo magdesisyon ang taong bayan. Dahil, love you. Kaya pumanatag kayo. Ngayong araw na ito, ididiskurso lang natin kung ano talaga yung naganap noong panahon nalikat lang ako. Hindi ko naman nakalain, patawarin nyo na ako. Akala ko naman talaga itutuloy nila. Naniwala naman ako na gagampanan nila ang tungkulin. Mamukat-mukat mo ang mga salita pagtataksin. Wow! Parang syota lang ha. Parang asawa lang ang pwede. Alam nyo? Ang mabigat na pagtataksin ng mga leader ay pagtataksin sa iyong tungkulin sa mamamayan. Sapagkat yan ay sinumpang ng tungkulin. Hiningin mo sa mga tao na ikay maglilingkod, na ikay gagampanan mo ng masino at mainam ang iyong obligasyon sa bawat nasasakupan mo. Pag yun ay hindi mo ginawa, dito, yun ang tunay na pagtataksin. Pero, ayan natin yung mga diskurso mo. Sabi ko nga sa kanila, peace be with you. Kasi, pagod lang tao. Punta na tayo sa kamay ng maluwag ang buhay ngayon. Ito naman, real talk lang tayo. Araw-araw, may pagsubok ang tao. Araw-araw, may kinakaharap na sulit natin ang tao. Bagay na siguro ang marinig niya sa mga leader o gusto maging leader, ano ba pwede solusyon? Ano ba pwede gawin? Di ba? Ngayon mga kababayan, mga batang mundo, bakit ba kayo naghahanap ng iba? May nakaupo naman. Magpunta, ang sinisigaw ng tao, oh, mali ka na. Oh, mali ka na. Bakit? Bakit naghahanap ang tao ng iba, may nakasampuyang nakaupo naman? Tama ba?
Hindi mo, tingnan ninyo. Bakit sila, yung mga politiko, na mga dati kong kasama, na inalagaan ko sa mahabang panahon. Kayo ang may sabi. Bakit sila nagagalit sa akin na ako daw ay babalik? Eh bakit kayo kakabahan? Kung kayo'y naging mabuti sa paglilingkod, wala dapat kayong ipamahal. Kahit sino pang Poncio Pilato yung babalik, kung ikaw'y naging mabuti, hindi yan papasinin ng tao. Tama ba? Ito nagagaling sila. E nung araw, palakpak sila ng palakpak sa akin. E tingnan ko rin, di ba mga kasama ko kanya? Nung araw, nung kasama ko sila, lahat ng ginagawa ko, tama. Wow, galing ni Yorme. Kaya hindi na nila ako kasama at magkakasapakat na sila, wala ako na pinangamasama. Ha? Kaya ako nagpapata. Ngayon, mga kabayan, kayo na testigong buhay. Kung ako nagkamali, kayo mismo mag-uusga. Tama ba? Hindi yung mga politikong kasapakat lang. Tama ba? Bakit sila, ang sinasabi nila, wala ka na pala! Pero ang tao mo yan, ang sinasabi, bumalik ka na. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! There must be something wrong. Meron sigurong pagkukulang. Meron sigurong pagkakamali. Pero tingnan natin ha. Unang-una. Bakit ako hindi magtatampo? Tingnan ninyo ha. Kayo po umusga kung tama po ako. Kasi nakapagganito na po kami ng ilang buwan. Ilang Congressman Carlo Lopez. Nakaikot na kami. Pinipilit kong dinggin ang sigaw ng mamamayan. Kasi gusto kong magdesisyon ayon sa hinahin ng mamamayan. Hindi sa kapritsyo ng kapwa ko, politiko naman. Una, sa mamay ng mga senior citizen. Yan ang mental school sa Maynila. Ito lang, first time in history na alagaan ang senior citizen sa panahon natin. Dati ang hinihingi sa akin na senior citizen noong 2098, alam niya nilalambing lang sa anak natin dito ha. Alam niya nilalambing lang na senior citizen. Vice pa ko nun. Vice, baka naman kung pwede, pag nanalo kang mayor, pwede ba yung katulad sa Makati, kahit man lang cake, pag birthday namin, meron kami. Walang ibang hinihingi sa akin na senior citizen. Cake lang. Nangyari. Dati-dati, ganyan yung cake. Ngayon, cupcake. At least cake pa rin. Yan natin. At least meron pa rin. Tama ba? Pero hindi ko nagkapusyon. Nung binuksan ko libreta, nung binuksan ko libro, nakita ko, maraming mga road maintenance. Kaya kung nagkakataon ba yan, ang ganda-ganda pa ng ali, pag-isip sa umaga, sinisira na. Sabi ko, alisin niya, nakaisip tayo. First time, yung mga lolo-lola ko dito, baga 60, baga 65, 80, 70, for so long in your life, stay, living in Manila. Never natin experience, pero nagkaroon tayo ng unang pagkakataon na magkaroon ng allowance ang senior citizen.
Malingan ka? Magiging kapera lang yan, tinundaan. Pero, sa panahon natin, mayaman, middle class, mahirap, may sakit, o wala, butante, hindi, lahat pantay-pantay. Tama mali? Kaya nung ginagawa nila, totoo pala na kapag wala ka sa araw ng payout, baliwala na yung mga nakaraang buwan mo. Tama ba? Wow! Eh bakit? Pagkinikipin, nasa budget naman yan. Bakit nyo gagawin mahirapan pa? So anong gagawin na senior citizen araw-araw? Pupunta sa barangay. Chairman, gusto na? Ay, alawas pa. Pag-isip rin bukas. Siyempre, ano mga senior citizen ko? Pagkagit maaga na gigising yun eh. Punta ulit sa barangay. Chairman, ano na ba nila? Ay, alawas pa. Eh yung nanay, yung lolo, yung lola, nilambing ng anak, nilambing ng apo. Lola, pasyalan mo naman kami dito sa Cavite. Namimiss ka naman namin. O, namasya. After 2 days, bumalik sa Maynila. Saan pupunta? Sa barangay. Chairman, ano na? Nay, kahapon nagkamigayan, wala ka. Ano daw? Portited. Tapos totoo pala na kapag hindi ka na butante, tanggal ka na. Totoo ba yun? Oh. Ito ha. Mga anak, yung mga anak dito ng senior citizen. Sige, mag-real talk tayo. Ano ba nararamdaman ninyo? Yung nanay nyo, tatay nyo, lolo nyo, lola nyo, nakahirami sa karamdaman. Posisyon, buhay pa, humihinga pa. Kaya lang hindi nakaboto ng 2 beses, ano mangyayari? Wala na sa listahan, tama mali? Homo ba wala nang pakinabang sa boto, wala na rin pakinabang sa gobyerno? Paano mararamdaman ninyo? Eh yung patay nga pinakaboto ninyo, yung buhay ayaw yung binibigyan. Tama ba? O, unang pangarap na uuwiin ninyo. Okay, maglala. Mga lolot-lola ko. Pagbalik ninyo sa kanya-kanyang barangay. Sabihin ninyo sa kanila. Sa inyong kapitbahay, kamag-anak, kakilala, kaibigan, kaklase, kumpare, kumare. Sabihin nyo sa kanila, kayawaan Diyos. Sa tulong nyo, pagbalik natin, ibabalik natin yung dating sistema ng allowance na sa maglulubi-lubi ulit tayo. Ano po ibig sabihin? Hindi mo nakuha ng Enero. Hindi mo nakuha hanggang Nobyembre. Disyembre, 6 na bulig ka. Tama mali? Alam niyo may lubi-lubi? Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto. Ibig sabihin, wala. Present. May sakit o malusog. Nakuha, hindi nakuha sa dulo para ka lang nag-impo sa bangko. Ganoon naman kung ininom mo yun eh. Tama ba? Ganoon naman dati kaya panatag yung loob ng mga matatanda. Hindi kailangan magdali-dali sa barangay. Kasi alam niya, makukuha niya. Yan yung muna. Pangalawa, totoo ba na kapag magpapacheck up ka sa health center, kailangan pa mag-online? Wow! Sosyal. Bakit? Para ano? Para saan? Ibig sabihin, kailangan ko pa mag-schedule? Ibig sabihin, kailangan ko kausapin ng sarili ko, hoy, huwag kang magkasakit kasi wala kang schedule. Tama ba? Kita mo si Lola.
Sabi niya, doktor. O pangalawa, pahihirap sa tao yan. Ayan. Ito rin ito. Yan ang pinagkaiba ng leader na hindi nauunawaan ang buhay ng isang maging mahirap. Sa isang mahirap, bawat piso, mahalaga. Okay. Unang-una, wala naman ganyan yung araw ng panahon ko, ang health center, 1-2. 1 usawa. Wagas ka pumunta, anytime yung gusto mo. Tama ba rin? Hindi ka pa kasigurado kung may gamot o wala, pero hindi nagpapakasakali mo sa sarili mo. Tama ba? Eh ngayon, problema ka pa. O ano ang unang problema? Ano unang kailangan? Load. Ano? May yan ba? Wala? Yan ba ka? Toskas ka. Ang pangalawang kailangan mo? Cellphone. Libre ba cellphone? Toskas ka. Pangatlo problema mo, hindi ka marunong mag-online. Paano na kayo? Paano na kayo? Yung nanay mo, hinahapon. Apo, anak, galing mo nga ako sa health center. Ano sagot ng anak? Tumigil ka, lola, wala kang health center, ha? Wala kang online, ha? Oh, yung lutis, ginawag yung asawa, mahal, lalabas na, galing mo sa health center, tapos sabi ng asawa, pigilan mo yan, wala kang schedule. It doesn't make sense. It doesn't make sense. O ngayon, umuwi kayo. Pangalawang pangarap na uwi ninyo, sabihin niyo sa inyong mga pangarap, ibabalik natin yung dating magaan at simple sistema ng health center. Pangatlo, nanganugit ulit ang menu. Tingnan nyo, umikot kayo. Parang wala ulit gobyerno. Si Eddie Pati, nagpapanig ka na. Kilala niyo si Eddie? Eddie sila. Si Pati. Pati mga kasama niya. Hindi, pasigin niyo. Ano naman tayo? Rilok ng syudad natin ito. Ha? Nadugyot ulit eh. Yung araw, ginagaya na tayo. Lahat ng awards. Lahat ng pagkinala, lahat ng ginagawa sa Maynila, kinukupit ng buong bansa. Masama na yung gobyerno. Kaya, mga kababayan, may tanong sa akin kahapon. Tinatanong ako, ano daw ang dahilan ko, bakit ako babalik? Kabana sila, Yorme! Ano sa tingin niyo sa sagot? Magdahilan. Kayo ang sasagot sa puso at isipan ninyo. Huwag silang kabahan. Demokrasya naman ito eh. Hayaan mo ang taong bayan. Hindi, Lorde! Iniiwan mo ang Maynila na maraming utang. Wow! Tasa naman yung utang. Eh sige, talakayin natin yan. Hindi mo naman yan tinilogli. Hindi nila itinago. Bakit? May pandemya eh. Nangangamba ang tao. Walang nakakain. Walang trabaho. Oh, sinabi ko ba sa inyo? Wala tayong magagawa, wala tayong pera. Hindi. Ginawan ko ng maraan. Hindi ako nagturo ng problema. Naghanap ako ng solusyon para iraos ang 2 milyong Manileño sa loob ng pandemya. Kayo na mga magulang, taas ang kamay ng nanay dito. Taas ang kamay ng mga tatay dito. Matanong ko kayo, real talk, straight answer. Pag walang makain,
Gagawa mo ba ng paraan? Pag walang mandate yung ako mo, gagawa mo ng paraan? Hindi ka titigil? Iraraos mo? Ganyan din ang pagiging ama ng lungsod ng Maynila. Ano sinabi ko? Magsasara na, magla-lockdown na. Anong sinabi ko doon sa Facebook ko, sa live? Ang sabi ko, mga batang Manila, pumanatag kayo. Pumanatag kayo. Gagawa ko ng paraan. Walang magugutom sa lungsod ng Maynila. Nangyari? Naman. Mayaman. Nasa condominium. Nasa subdivision. Middle class. Naka-apartment. Mahirap. Squatter. Lahat pantay-pantay. Buwan-buwan may food box. Hindi ka nga nauubos yung isa. Dumarating na naman yung isa. Kaya ngayon diba, binibenta na sa online. Eh wala naman ako pakailan doon. Eh kanya na yun eh. Binigay ko na yun. Tama mali. Pero hindi pwedeng i-complain. Walang nagutom sa Maynila. Eh saan mo kukunin yung pera na yun? Hindi naman ako bibi na may ipot ng linggo. Ipinangutan ko ba? Eh bakit sila galit na galit sa utang? Tanong, sino kasama ko nagkakubalo? Di ba kasama ko sila nagkakubalo? Kung mali yun, mali din sila. Kung masama yun, masama din sila. Wow! Bakit ako lang ang masama ngayon? O ngayon, nagkagalay din sila sa utang. Eh, obligasyon naman nila yan. Hiningi nila sa tao yan na maging mayor sila, na panindigan nila yung responsibilidad. Puro sila utang, umalis sila dyan, ako magbabayad. Totoo! Diba, gano'n naman tayo. O, nakatawid tayo. Salamat sa Diyos. May bakit? Nandito kayo lahat. Ano yung sabihin? Buhay tayo. Ilan ang kumpara ninyo? Kamag-anak nyo, kaklase nyo, kapitbahay nyo, kakilala ninyo. Wala na dahil sa COVID-19. Tayo, nahirapan. Pero nakaraos tayo. Salamat sa Diyos. Kaya mga kababayan, malapit na. Malapit na. Ang pag-uusap. Bumalik ka na! 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 Basta, nakita niyo yung ospital ng Maynila. Nakita niyo yung condominio. 1, 2, 3. Alam niyo ba? Ito ito. Pwede nyo siya sa itong sasabihin ko. Punta kayo na San Sebastian Church. Meron doon 20-story San Sebastian Residence. Matagal nang tapos. Hindi nila pinamimigay. Tingnan nyo. Kasi importante magsisiyasa ko. 20-story. Gawa na. Alam nyo bakit? Baka maalala nyo ako eh. Pero, di ba kapakinabangan ng tao yan? Hindi ko naman yan eh. Pero naman ng tao bayan yan eh. O, malayo-layo yung San Sebastian. Ilalayo ko pa ng konti. Punta kayo sa Pedro Hill. Kanto ng Osmeña. May makikita kayo doon. Pedro Hill Residence. Tapos na rin. Hindi pa pinamimigay. Bakit? Baka maalala niyo ako. Eh kaya ngayon mga billboard sa Pilipino, tinanggal nila eh. Para makalimutan ninyo ako. Bakit hindi pinamimigay? O, lalapit mo na ngayon. Alam niyo San Lazaro? Punta kayo San Lazaro. Yung tapat na San Lazaro. Yung likod ng fire station. 20-story.
42 square meter. Tapos na rin. Hindi pinamimigay. Alam niyo sino yung makikinatang doon? Alam niyo yung squatter ko sa gilid? Yung likod ng bumbero? Yun ang gusto kong iangat ng buhay. Alam niyo bakit? Yung mga bata tayo, yung ini-injection tayo sa Wepax, sa San Lazaro, squatter na yun. Ngayon, matatanda na tayo, squatter pa rin. Tama mali? Manuban makinalaman nila ito. Tumaas naman yung magtas ng pamumuhay ng mga kababayan natin. Tama mali? Oh, yung hospital sa Paseco. 3 taon lang tapos kung nawala ako. Hindi pa rin bukas. Bakit? Kaya ko yung sinasabi. Kasi bakit? Lahat ng pera ninyo, natanganan ng tao. Lahat ng pera ninyo, nakita ng tao. Lahat ng pera ng gobyerno, pinakinabangan sa kasalukuyan at sa mga darating na taon ng buhay ng bawat batang Maynila. Kaya, kung ako'y mali sa aking ginawa, hayaan mo na ang taong bayan ang maghusga. Tama mali? May payo ko sa kanila, mag-report naman kayo sa taong bayan. Sabihin nyo naman kung ano ang nagawa ninyo sa loob ng tatlong taon. Tama ba? Bilang patuloy, sinisingil ako. Sinisingil ako ng utang na loob. Teka po, kailan ba ako nagkumpli sa inyo na mahal ko si Danny Lacuna? Hindi ko yan kinumpli sa inyo. May utang na loob ako kay Danny Lacuna. Totoo. At tayong mga Pilipino, hindi lang Manileño, Pilipino, marunong tayo tumanaw ng utang na loob. At ang pagdanaw ng utang na loob kung isang walang katapusan. Tama ba? O, bilang pagdanaw ng utang na loob, iniramos ko naman sila. Inalugan ko sila ng 20 taon. Inalagaan ko ang mga anak ni Boss Danny. 5 naman sila nakaupo. Tingnan po ninyo. Philip Lacuna, nakaupo. Lay Lacuna, nakaupo. Dennis Lacuna, nakaupo. Asawa, Doc Fox, nakaupo. Si ate, nakaupo. Ilan? Happy? Ngayon, magpangalan tayo ng negosyo sa city. Kahit isa lang. Alam niyo bakit? Bilang pagtanaw ng utang na loob, isinantang ito yung mga anak ko. Inuna ko muna yung mga anak ni Boss Danny. Ngayon, kung kulang pa yung pagtanaw ko ng utang na loob sa kanila, ang pakiusap ko lang, pwede ba ako magbayad sa ibang pamamaraan naman? Bakit? May utang na loob din naman ako sa taong bayan. Kung wala ang Diyos, wala ang taong bayan, wala ko sa kinalalagay mo din. Yung kayo masama. Sila nagmaayos ko eh. Kapos ang buhay ninyo. Akala ko naman, itutuloy nila. Nalingat-lingat lang ako, binalo-balo. Hindi ba? Kaya ako talaga payo ko sa kanila. At tulad ng mga payo ko sa ating mga kasama, mag-report na lang kayo sa tampayan kung kayo ay nakaupo. Kung kayo papasok, sabihin ninyo ano ang plano ninyo sa taong ngayon mga kabayan, uwi na. Ganun lang po kasimple. Wala kayo narinig na palit. Wala kayo narinig na panira. Wala. Punta ko sa inyo. Kasi di ba ako talaga bumalik?
Promise? Yung kasi sabi nila, sila lang may sabi nyo, yung mga politiko, yung mga kasamahan ng Crocs. Ayaw, may aso yung Chihuahua yata yun. Ayan, hindi naman bukina ni Chihuahua. Yung mga Crocs na kasama niya, mga kapit ako sa pwesto. Kaya ayaw nila akong mabalik eh. Kapayat na ako. Gusto nyo akong bumalik? Promise? Nasa kamay gusto akong bumalik? Walang charutan ha? Wala kami ay magkabumaan ng mga ais, angkat, upat, makalimutan nila. May payo ako. May payo naman ako. Pag bumabaan ng ais, angkat, upat, kunin nyo. Pera nyo naman yun eh. Tama ba? Sa kawalang takot-takot, 3 kulit, kakapicture na ito, huwa ka ng walis. Tapos na ako dito. Tama ba? Oo. Pero ipapaalala ko, pagkatapos yung magawa, kasi nilalamutsin ng mga webpacks namin ngayon, na para tayo sarap, di ba? Lahat na yata, ipanganganak lumat namin. Tanggapin ninyo. Pero, ipapaalala ko ang kwento ni Juan. Si Juan namatay. Umakyat sa langit. Pagdating sa langit, inawat ng bantay sa langit. Ang sabi, teka lang, Juan, wala kang online. Wala. No! Sabi ng bantay sa langit, may bago kaming regulasyon dito sa langit. Mutat marami kayong bagong mahirap na regulasyon sa Maynila. O dito sa langit may bago. Kailangan ka manatili ng isang araw sa langit at isang araw sa impyerno. Pagkatapos nun, ikay malaya ng mga pamili. Ano nagawa sa mga? Sumakay ng elevator pababa ng impyerno. Pagkakas ng elevator, laging ulat ko, wow! Boracay! Ang ganda ng buhangin mo ng aga. At saka mga babies, pamampak! Nagbabato sila ng hamon. Ang alak, 1-2. 1-2 sa alak. Wow! Ang sarap ng buhay sa impyerno. Tapos ang isang araw makita sa langit, sa elevator. Pagbukas, sa elevator, sa langit. Nakita ni Juan. Yung mga tao sa langit. Nagkakataon. Nagdasal. Sabi niya, buhay. Matapos sa araw, may isang marat sa sa langit. Tinanong siya, oh, wow! Ito kayo nakapamili na. Ang tuliwan, opo! Saan gusto? Sa impyerno po! Nasusunod. Bumabaw ulit ang elevator po ba? Sa impyerno. Bumukas ang elevator. Nagulat siya. Yung Boracay. Naging ganang-ganang apoy na bumubulo na susunod. Yung mga babies, may buntot at sungay. Yung mga hamon, buko na lang. Nakita niya may si demonyo. Demonyo! Demonyo! Halika dito. Bakit ganoon? Kahapon lamang ang ganda-ganda ng impyerno. Bakit ngayon? Mukha ng impyerno. Ang impyerno. Sabi ni demonyo, kahapon, nangangampay na kami. Ngayon, bumoto ka na. Kaya sabi ni John Lloyd, ingat. Hindi, huwag kayo manlalamig. Kasi, ang desperadong tao, gagawin lahat ang masama. Okay mo malamig. Kaya tanong mo, gusto nyo akong umulit? Mamis? Taas ang kamay? Babay mo kami. Mamis?
Gusto niyo ako? Walang charlatan, ha? O sige, total, gusto niyo bumalik. Gusto niyo ba ulit mabilis ang kilos? Gusto niyo ba ang gobyerno, umaga, tanghali, hapon, gabi, hating gabi, hanggang madaling araw? Kasi yan, meron akong pakiusap. Maasim man ang suma, minsan kailangan natin inulit. May 7 pakiusap ko, maaaring 5 sa inyo, mabigat itong pakiusap ko. Pero ito'y para sa kinabukasan ng ating mga batang Maynila. Pwede ba straight? Pwede? Straight? Sisigurado ka. Pagtapos ang aralan, hindi ako ng nagdindason. Pagbukas ko nun, hindi na ko yung prueba. Promise? Straight? Ang nawawala! Ang nawawala natin mo sila! Alam mo, nawawala to sa mga puso nyo! Ay, Bogdan! Walang sin! Awisia! Nito Evangelista! Robin! At siyempre, Romel! Miranda! Straight? Ang hanapin ninyo ay maglalakad na yung mga kandidato. Pupunta na yan sa mga islis-silita. Kahit may tawis na po ng bahay nyo, kakaanan nyo. Basta halala. Kahit tuglaro ka, kakamayaw ka na, kahit may sabon. Pagkasa ka lang, di mo na makita. Tama ba? Ikaw nga, misa riyan ka, balik ka ng palengke, lahat ang binilasama ng isa, ganyan-ganyan gano'n. Pero pag nakita ng politiko, kakamayaw ka pa rin. Tama mali? Mag-iikot na yan. Itanong ninyo, go kanina. Ano sila? Umadaan ng kandidato. No kanina. Pag sinabi, ladies' choice, maasin nyo. Ay, di ba yung ladies' choice, maasin ba yun? Ano nyo sila? Pag doon sa kabila, sige na po, lumiretso kayo. Pag nakita nyo naman, your best choice. Pwede ba sabihin nyo? Nakita na ka na, maliligtas ka. Promise, your best choice. Ibalik natin ang mga Lopez sa distrito. Congressman Carlo Lopez! At huwag ninyo akong bibigyan ng kalabang vice mayor. Ito hindi mahilig mag-recess. Wala akong isang mayor at pagtakay na. Yung mga nandun, habang buhay na natin pagtay na yun. At sabay-sabay ninyo sabayan. Ito, magaling. Political science. Bata pa, exposure sa public service. Kanilusa. Malapit sa tao. Hindi bihirang kalabili. May asin pa. Mukha lang po yan 19. Naiintindihan nyo ng takwa ng sabihan. Pwede ba yung kung bigyan ng vice mayor na kalaban, kaya lang sasakit din ang ulo natin lahat. Dahil kukontra lang yan dito, kukontra lang dito, mauubos ang oras ko kakakontra nila. Kaya ninyo yung oras na yun, ibuhos ko maghanap ng solusyon ng problema ng tao. May sense? May logic?
Mabigat ang hinihingi ko sa inyo. Pero minsan nyo na yan ginawa sa akin. Ano na din resulta? Mabilis ang kilos. Tama mali? Tama! Alam naman nyo ba? Pwede naman muna. Tapatin nyo naman ako. Yung totoo lang, huwag kayo sumagot kung hindi yung feeling. Bigyan nyo ako ng lakas ng loob. Kung totoo ba, masaya pa kayo sa pamumuno ko muna. Malinis ang divisoria. Hindi talaga. Totoo. Yung mga lola ko, yung mga senior citizen, totoo ba naramdaman nyo naging special kayo? Oo. Ayos na ako. Kasi tinatanong ako, ano daw kahilan mo? Ba't daw ako babalik? Alam niya na sagot? Kayo ang dahilan kung bakit ako babalik. Nothing more, nothing less. It's always about you, not me, not these people. It's always about the people of Manila. Hindi yung pagkakasunduan lang ng mga politiko. Pagkakalan sila rin nagpapartihan. Parti-partido. Your loyalty to the people begins. Sabi ni Manuel del Quezon, my loyalty to the party ends when my loyalty to the people begins. That's what he said. President Manuel del Quezon. Totoo, pinatunayan na. Kung minsan, kailangan natin inumin, maasim mga suka, ang bala kailangan natin kagawin. Bakit? Dahil ang pinag-uusapan ay katatayuan ng iyong nasasakupan. Buhay na umaasa sa pamahalaan. Yan ang kailan kung bakit ako nandito sa harapan ninyo. Muli ako magkabalik dahil sa panawagan ninyo. Inaalis ko ang pagtiting ng kawali. Dinidinig ko ang hiling ng tao. Tao naglagay sa aming lahat ng pagkakataon ng mga pagdito. Tao nga yung pinagkakautaman ng buo. Yan ang pamantayan ng buong team ng Your Best Choice under my watch. Mga kabayan, bahala na lang sa amin. May nanalo na yung Miss Choice! Uwi na, hindi na ako ulit. Hindi ko nga. Mahal na mahal ko kayo. I owe it to you. I don't owe it to anybody. I owe it to the people. At umasa kayo na hinihingi ko niyan. Mabigat na sa kalooban ng iba. Hinihingi ko yan. Pagdating, natapos ang aralan, ako naman ang siningin ninyo dahil mananagot ako sa kanila para sa inyo. Magandang araw. Pagpalaan nyo lang ako. Ako ang kanila. Manila! I love you, Yorme! Maraming salamat po dito sa mga kapatid. Yorme Isko Moreno Tomagoso, Vice Mayor G. Atienza, Congressman Carlo Lopez, Councilor Edward Tan, Councilor Roland C., Councilor Alvin Sila, Councilor Rodney O., Councilor Rodel Miranda, at Councilor Rico Evangelista. Dito palapakan po natin ang Team Action Manila! Sa muli po mga nanay, at mga tatay po na hindi naman po natin tayo ay magkakaupo. Para nasagot po sa ating pagkakalas ay gagawin po natin isang maayos, organisado at may sistema po ang lahat. Ang ating po mga staff ang mag-a-assist po sa inyo kung saan po kayo lalabas ito po sa ating po venue. So muli po, palakpakan po natin Vice Mayor G. Atienza at Yorme Isko Moreno Tomagoso. Maraming salamat po sa lahat ng aking mga nakasama ngayong umaga sa ito po. Pagbibigay ng pagkakataon. Nabati ko na din po, syempre, ang invitasyon ng ating mga mahal na Yorme Isko Moreno Tomagoso. Sino pa?
isang maayos, may sistema, at organisado po ang ating pong paglabas. Real talk na to my man. Meron kang bars pero doon ka pa rin. Race cars at mga dope na women. Kung wala ka yan, pwede mo namang kunin. Dito mga minamahal namin taga-distrito Nos, palakpakan po natin Vice Mayor Chi Atienza at Yorme Isko Moreno Domagoso. Yan. Sa atin po mga nanay at tatay, nanatili lamang po tayo sa ating pong mga upuan, ang ating pong mga staff, ang lalapit po sa inyo para po kayo ay assist at igay po sa inyong pong paglabas. Ang exit po natin ay dalawa. Dito po sa aking kanan, maganaling po na pwede rin po kayo bumaba sa aking pong kaliwa. So actually, bukas na po ang ating escalator, kaya po sa lahat po ng ating mga nanay at tatay, para hindi rin po kayo masyadong mahirapan sa inyong pong pagbaba, may escalators na po tayo. Mga staff, pwesto na tayo sa ating pong mga minamahal na participants ngayong umaga. Muli po, upo lamang po tayo, mga nanay at tatay ko. Gagawin po natin isang maayos, organisado, at may sistema po ang ating paglabas. Kasi po, karamihan po dito sa mga kasama natin ay mga senior citizen na. At meron din po tayo ilang mga kasamang mga PWDs at meron din po tayo mga buntis na kasama para po maiwasan po natin yung ating mga posibleng disgrasya at para po lahat tayo safe na makakalabas